Magandang hapon mga bata. Ngayon, dumako naman tayo sa mga elemento ng kwento. Mayroong 3 elemento ang kwento. Basahin ng sabay-sabay. Ang mga salitang ito ay mayroong kahulugan. Pakitingnan lamang ang mga ilalim ng inyong upuan at kunin ang nakadikit na papel. Nakuha na ba? Pakibuksan ang mga nakatubing papel. Maaari bang tumayo ang mga nakakuha ng papel na mayroong sulat? Maaari mo bang basahin ang nakasulat sa papel? Salamat sa iyong palagay. Ito ay kahulugan ng anong elemento ng kwento? Tama! Sunod naman, maaari mo bang basahin ang nakasulat sa nakuha mong papel? Salamat! Ito ay kahulugan ng anong elemento? Magaling! At sa panghuli, maaari mo bang basahin na nakasulat sa papel? Salamat! Ito ay kahulugan ng anong elemento ng kwento? Tama! Maaari nyo nang idikit sa pisara ang inyong mga nakuhang papel. Muli, basahin na sabay-sabay. Mayroon akong graphic organizer dito na kung saan pupunan ninyo ang bawat hinihingi na elemento ng kwento. Naunawaan ba mga bata? Pero bago iyon, basahin muna natin na sabay-sabay ang kwento ng Mabuting Samaritano. Ang Mabuting Samaritano, isang araw ay may lumapit kay Jesus na isang eskriba ng dalubhasa sa kautusan upang siya ay subukin. Tinanong niya si Jesus na, "Guro, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus at tinanong sa lalaki, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon?" Ang eskriba ay ibigin ng Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas, at ibigin ng kapwa gaya ng sarili. Tamang umano ang sagot ng lalaki ayon kay Jesus. Gawin daw iyon at magkakamit siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit, upang hindi lumabas na kahiya-hiya ang lalaking dalubhasa sa kautusan, ay nagtanong pa ulit ito kay Jesus. "Guro, sino po ang aking kapwa?" Kaya naman, inihayag ni Jesus ang talinhaga tungkol sa Mabuting Samaritano. Isang araw ay may taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. May isang pari na napadaan sa lugar, ngunit sa halip na tulungan ay lumihis siya ng daan at nagpatuloy lamang sa paglalakad na parang walang nakita. Ganon din ang ginawa ng isang lebeta na nakakita sa bubog saradong katawan ng lalaki. Nagkataon namang napadaan ng isang lalaking Samaritano na naglalakbay at nang makita ang lalaki ay agad niya itong tinulungan. Siya'y naawa dito, binuhusan at nilinisan ang sugat saka binendahan. Pagkaraan ay isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya roon. Bago umalis kinabukasan ay nag-iwan pa siya ng 2 salaping pilak sa namamahala ng bahay panuluyan at nagbilin na alagaan niya muna ang lalaki at kung sakaling may magastos pa siya na higit sa iniwan niyang pera ay babayaran na lamang niya ito sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos na ilahad ni Jesus ang talinhaga, ay nagtanong ito, "Sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan?" Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng eskriba. Ngayon naman, maaaring basahin ng panuto ng ating graphic organizer. Ang mga gustong sumagot ay maaaring pumunta sa pisara. Ari na kayong sumagot? Isa-isahin na sabay-sabay ang inyong mga sagot. Dahil tama ang lahat ng inyong mga kasagutan, bigyan ng fireworks clap ang bawat isa. Boom!
Dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Paalam mga bata! Mag-ingat palagi!